Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin yung September 1 to 6. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is general reading, Kabayan Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Always tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Ayun ito. Okay. Merong, ang iba sa inyo, sinasabi nitong, is you are, pero kayong inborn abilities. Pinanganak kayo na meron na kayo noon. Pinanganak pa lang kayo, meron na kayo noon. Halimbawa, yung pagiging psychic ability, may psychic ability iba. Halimbawa is malakas talaga yung pakiramdam mo at nababasa mo yung isip ng ibang tao, ganyan. Yon. Yung mga pwedeng magaling ka sa art, yan kumbaga kung bawa magaling ka sa ngayon mag-drawing, sa art, ibig sabihin ipinanganak ka pa lang ay yun na talaga yung ability mo. Yan, may mga inborn abilities. And then also, maari din na sa dapas, ganun kayo, di ba? And syempre, may mga karma situation eh. Ibig sabihin is it's more related kasi to your past. Maaring may mga situation na nangyari in the past na pwedeng maganap muli sa ngayon. Yun ang nakikita ko dito. Ano naman siya, good man siya or bad. Yun nakikita ko dito ba. And then this time, nandun yung siguro is lalabas kayo sa inyong comfort zone this time. Yan, siguro mas more kayo mag-explore or may mga exploration ka na gagawin, maaring ganun, kung ano man sitwasyon niya. Meron tayong Gemini, Capricorn, Libra, Pisces, and Taurus. Sa iba naman sa inyo, ay there's a playing. Ibig sabihin, siguro may mga gagawin ka na happiness, na ikaka-excite mo, na ikaka-playing. Yan. And then also, iba sa inyo is maaring magkakaroon ng outdoor situation, maaring lalabas ka or makikisalamuha ka sa mataong lugar. Maybe you are also at networking, YouTube, TikTok, Reels, Facebook, or kung ano man yan, no? Na maraming tao, situation. Sa iba naman sa inyo, maybe in a public place or public yung pinagtatrabuhan nyo. Pwede rin na ang pinagtatrabuhan nyo is talaga marami kayo nakakasalamuha. Pwedeng lalabas kayo at pupunta kayo sa maraming tao, ganun. Pwede ba, namamasyal, ganyan, mall, kung kainan, di ba maraming tao rin yun. Yung sa iba sa'yo may mga ganun situation, and iba dito is sikat or maraming nakakakilala sa'yo. O mas marami pang makakakilala sa'yo this time. Yun na nakikita ko dito. Or there's an audience din. O nakita, baka artista kayo o ano man yan. May mga sitwasyon na maaring nahahatak ka pa rin hanggang ngayon sa nakaraan. May isang lalaki, ako na nakikita dito na maaring magkakaroon ka na questioning, quarrel, or quarrent sa kanya. Pwedeng kapatid mo siya, pwedeng kaibigan, pwedeng husband, or kung sino man siya sa buhay mo. Pwedeng ikaw rin ito, di ba? Sa iba sa inyo. Merong spiritual growth, tulad ng sabi ko sa inyo, sabi ko nga is merong kayong inborn abilities, no, or may mga inborn na sa inyo na nakatatak na sa inyo na ganun na talaga kayo. Yun na nakikita ko dito. Yan, may mga spiritual growth. There's a karma din. Bumalik na naman si karma. Good or bad dyan. Sinasabi dito. Iba dito is may mga sigla ako nakikita. May mga spiritual growth. When it comes sa health, okay naman yung nakikita kong health dito. There's a new member of the family or may mga new member of the family or pwedeng may new member sa group mo. Halimbawa, bagong kaibigan, may iba dito is mabubuntis o may mga bagong panganak. Ako nakikita. Sa iba sa inyo siguro mga new pet, new
Halimbawa, may titira sa inyo, ganyan, o kaya mga bagong kakilala. May mga new situation kasi ako nakikita sa inyo dito. And then, ang nakikita ko rin is, more on makakaramdam ka ng peaceful. Itong linggo na to, no? Makakaramdam ka ng peaceful or may mga sitwasyon na iintindihin mo na lang, maiintindihan mo, or may nakikita rin ako ditong retirement, or you need to retire with something, pwedeng sa relationship from the past or mga memory from the past na hindi naging maganda, or pwede rin na retirement, pwedeng retirement sa trabaho or retirement, basta kung may retirement situation ako nakikita dito. Or pwede naman pagkakilala ka, pwedeng magulang mo na matanda, na nag-retire siya o magre-retire siya, o kakilala mo yung mga ganong sitwasyon. Meron kang, may mga papuri, papuri, kasiyahan, romance, love is coming also. Money, yes. Meron din, ako nakikita sa iba sa inyo. Makaka-receive ka, ay nandito na rin pala yung paninindigan mo, no? May paninindigan ka and magti-take it action ka to your desire this time. Siguro handun yung awakening kasi handun yung spiritual growth, no? Siguro magkakaroon ka ng awakening to start something into your life. Maring gano'n sa iba sa inyo. Or you need na. Anong energy mo, Taurus? Iba dito mananaginip. Ano kayo ha, maglagay, baka mapanaginipan niya yung inyong beautiful number. At ayan nyo. Mananaginip daw kayo. Pwedeng number, pwedeng mga sign, yan. Maglagay na kayo ng note sa sa gilid ng nyo. Sa gilid ng higaan nyo. Para hindi nyo, kasi makakalimutan nyo kagad yun eh. Kung naalala nyo, mas good, diba? Ang energy mo sa nakikita ko sa'yo dito, meron ka daw naiisip na isang bagay o isang sitwasyon into your life na magkakaroon ka doon ng pag-a-analyze or magkakaroon ka ng pagpa-progress or need to progress. May ipa-progress ka kasi or maaring na dito yung sitwasyon na nag-iisip ka na ng strategy, no? Or thinking ka na sa future mo. Palagi naman tayo nagtiting sa future natin, pero this time parang nandun na yung thinking mo na kailangan i-force ko to, kailangan ganito, kailangan gano'n, I want to invest, kailangan mag-ipon ko ng pera, kailangan ganyan na, gano'n. May mga gano'n na sitwasyon ako nakikita sa iyo. Ang energy mo rin, ang nakikita ko sa iba sa inyo, meron ka isang sitwasyon into your life, you're still holding. Or pwede rin na naiisip mo pa rin siya at hanggang ngayon hindi mo siya makalimutan or hindi mo siya ma-let go sa nakikita ko dito. Or pwede rin na halimbawa, any situation, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relationship, pwedeng sa nakaraan, pwedeng ganun. Basta you still holding yung bagay na yun. Parang pwede ka namang pumunta sa ibang lugar, pumunta ng ibang place, pumunta ng ibang situation, no? Pero nandun ka pa rin. Or kung halimbawa sa trabaho yun, halimbawa sa trabaho, in relationship, o kaya naman sa memory from the past, pwede yun. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Ang iba rin sa inyo is merong paghihintay ako na nakikita sa inyo. Ibig sabihin, ang energy na nakita ko is you're waiting for something, maybe the result, the reward, or may mga hard work situation ka na ginagawa this time. Yun, may mga paghihintay. Nandun din maaring naghihintay ka rin ng maaring this time is ano tawag dito? Nag-i-invest ka na sa isang sitwasyon mo and you're waiting for the result. Pwedeng ganun. No, ibibigay mo yung hard work mo doon and then ngayon maghihintay ka na lang ng you patiently waiting for the result dun sa bagay na yun. Iba naman dito, handun na yung inyong determination o yung pagpapasya na magbibigay kayo ng effort and hard work dun sa sitwasyon na naiisip mo. May mga pagpapasyahan din. Mag-trust ka lang sa intuition mo. Anong parating kay Taurus? Anong ibig sabihin? Onesang. Ano ba yan? Ang bibigyan ko? Yung mga anak ko. Naglalaro sila. Dalawa. Isa lipad ng lipad. Hindi siya napapagod. Oh my God. Galileo.
Okay, ang parating sa iyo. Hindi maganda. Parating sa iyo, someone want ng peace sa iyo. Pwedeng ikaw to ha. Kasi vice versa, no pointed name. May tao dito na gusto niya ng peace sa iyo. May tao na gusto kanya kausapin. May tao dito na gusto niya na want to fix the situation. Yun na nakikita ko dito. Para din sa'yo, stagnant ka. Yun na nakikita ko. You're stagnant. Makakaramdam ka na iba sa inyo siguro katamaran or may mga puot, pag-aaway, problema, struggle, problem, situation sa iba sa inyo. Kaya nakikita ko stuck ka or stagnant ka. May mga uncontrolled situation ako nakikita sa inyo. Sa iba naman sa inyo, may mga unexpected, no? A blow of emotion coming. Sana hindi ganon kalaki. Kung anumang emotion niya. Pwede ma-disappoint ka lang. Pwede sa iba dito is separation. Diba? May nagkaroon ng separation and need to fix. Or may mga kailangan i-fix na situation. Ako nakikita dito. Or may mga depression sa iba sa inyo. May mga unhappiness. Pwede rin na nalilito ka. No? Pwedeng nalilito ka sa sitwasyon mo kung paano mo re-resolbahan yung isang bagay o isang sitwasyon into your life. Pwedeng ganon. There's a burden kasi ako na nakikita dito. No? Parang you still in the pain of the situation, still in pain ka sa sitwasyon na yun, still burden ka sa sitwasyon na yun. Parang iniisip mo, paano ko to maaayos? Paano ko to masusolusyonan? Nandun ka sa sitwasyon na yun. Sa iba, sa inyo yun na nakikita ko, nagkakaroon ng ganun. Iba dito, you feeling hopeless or may mga sadness or sorrow, lungkot, or pwede rin na iyak, pwede sa iba. Sa iba dito is heartache or trauma, no? Intense, meron din intense ako nakikita dito. May mga puot, galit, ako nakikita dito sa situation na to. Yun nakikita ko dito. May tao na magbibigay ng advice or support sa'yo or maybe this is you. Ako nakikita dito sa'yo. Kakilala mo na siya kasi handun yung peace of mind ninyong dalawa. Yun nakikita ko dito. Maaaring mag-o-offer siya or may sasabihin siya sa'yo. Something advice or support. Or maybe this is you. Someone spying. Maybe you spying or may taong nag-i-spy sa'yo. Ano dapat iwasan? Sa iba naman sa inyo, kung kayo, halimbawa may mga sasakyan kayo, di ba? Kung kayo is may mga vehicles, any vehicles na may gulong, pwede rin na yun yung situation na basta mag-ingat lang kayo. Ay, pwede kasi, manghirap kasi magsalita, pero mag-pray na lang kayo. Yan, mag-pray na lang kayo. Pwede may mga sasakyan or wag naman sana ma-aksidente, syempre. Yun ang pinakamasakit sa lahat, di ba? Basta magpe-pray kayo always palagi. Mag-pray kayo. Kahit minsan kasi nakasakay ka, tapos syempre kung yung nagda-drive, tapos okay, maingat din siya, tapos pero yung kasalubong hindi maingat, di ba? Yun, mahirap din yun. Pero basta always pray kayo, May mga accident situation din kasi ako nakikita sa part mo, Taurus, Pwedeng sa part sa'yo or makaka-receive ka lang ng information about do sa situation na yun, pwede yun. Pero wag naman sana, diba? Wag naman mangyari. May mga deep hurt or sabi ko nga sa inyo parang unexpected yung situation na yun. Yung mga unexpected na mangyayari. Dapat iwasan. Dapat po iwasan. Pwedeng masiraan kayo ng sasakyan. Pwedeng masiraan ka ng kung ano man yung masira. Ay, devil nga. Di ba? Sabi ko sa iyo. Nagparamdam na. Okay, dapat mo iwasan. Iwasan mo yung pekiin mo yung sarili mo. Ganyan. Na you're okay, but not okay. Ganyan. Okay lang umiyak. Okay lang na malungkot. okay lang na basta yun, iwasan mo yung pikain mo yung sarili mo. O pikain mo yung nararamdaman mo. Sabi mo, happy ka, okay ka, pero deep inside, masakit yung nararamdaman mo, no? Iwasan mo yun.
And syempre, iwasan mo yung matrap or ma-stuck ka in a situation, no? Yung yung magagawa ka ng isang plano, isang desisyon na na halimbawa nagplano ka, nagdesisyon ka, pero hindi mo naman nagawa. 'Di ba? Parang anong nangyari? Anong purpose? Nag-isip ka pa. Sa parang gano'n, 'di ba? What for? Yung mga ganun situation, eh, ganun din naman din ang kariresultahan mo. Yung mga ganun. Iwasan mo yun. Siyempre, you need to move on. Siyempre, ibig sabihin, di ba? Iwasan mo yung hindi ka mag-think advantage always. No, always yun. Pwede sa decision making mo, sa action mo, pwede sa future mo, pwede sa pananalita mo, sa lahat. Always think in advance. Ano ba yung advantage at disadvantage nito? Palagi mong gagamitin yung common sense mo, no? Huwag kang malalak of plano, huwag kang malalak of goal, huwag kang malalak of progress. Huwag kang magkakaroon ng mga pagpapaliban. Okay lang magpaliban kung isipin mo maigi na para yun sa future mo at makakagood. Okay lang magpaliban. Pero kung magpapaliban ka rin lang at hindi mo na masusundutan na at the next at totally na siya mamamatay yung pagpapaliban mo na yun, eh, parang what for, 'di ba? Sabi ko nga sa iyo kanina, 'di ba? Aimless, 'di ba? Yung mga ganung sitwasyon. Iwasan mo yung isang sitwasyon na paulit-ulit na nagaganap o nangyayari sa iyo. Yung naulit na noon, but naulit pa ngayon at mauulit pa muli. Iwasan mo 'yun. Iwasan mo yung pagiging makasarili or pagiging sakim or yung mga tao na ganun ang thinking or ganun ang attitude, no, iwasan mo na lang yun. Vice versa tayo. Iwasan mo yung toxic relationship. Kung you have a bad habit, iwasan mo rin yun. Bad habit, maraming klase ang bad habit. Pwedeng balagastos ka, pwedeng hindi ka nag-iisip o nag-taking advantage, hindi ka nagsisave ng money. Pwede rin na kinakain o iniinom mo, kung makaka-good or bad, pwede yun. No? Any habit na hindi makakagood para sa iyo, iwasan mo hanggat maaari. Pero buhay nyo yan, di ba? Nasa sa inyo pa rin ang huling halakhak. Is also, maging irresponsible ka din, irresponsible, yan. Iwasan mo na hindi ka maging responsible in any situation of your life. Kamusta ang love? Love is kapatid, anak, magulang, karelasyon, kapamilya, kaibigan. Kamusta ang love ni Taurus? Ano po to? Uy, ganon. Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay, kung kayo nagkahiwalay na itong taon na to, itong taon, ikaw or vice versa, pointed name, wala pangalan mo dito. Itong tao na to, okay. Okay, kung ito is, umpisahan ko kung ito is namatay, no? Kung ito is namatay na, ang nakikita ko ito is, itong tao na to is, sando na siya sa sarili niya, pero ang nakikita ko sa niya, stuck siya. Stuck siya, ando na yung pag-alis, sa nakikita ko dito. Pero bakit humingi siya ng tawad sa'yo? Huminga siya ng tawad sa'yo, pero nai-stuck pa itong tao. Kung ito is namatay na, unahin ko yun. I-ano ko ulit, re-recall ko sa inyo, baka magkamali kayo ng thinking. Itong tao na to is still stuck. May hinihintay siya eh. Hindi ko alam why, pero sabi niya, sorry, no, dito sa sitwasyon. Nahahatak siya ng nakaraan nitong tao na to, sa nakikita ko dito. May mga inaalala siya.
Yun ang nakikita ko dito. May sinasabi siyang family. Hindi ko alam kung ano yung family or basta family mas matanda sa kanya o matanda. Parang something ganun ako sinasabi dito. Na sorry daw. Hindi ko alam kung ikaw or someone. Mag-focus na tayo sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, ang nakikita ko dito is ikaw or siya nagkaroon ka ng jangling, when it comes sa relation is nagkaroon ng jangling. Nawala na ng importance ang bawat isa or na hindi ka na naging importante o hindi na siya naging importante sa'yo sa nakikita ko dito. Nagkaroon talaga ng mga pangloloko. Ganun din sa mga nawala sa buhay. Nagkaroon ng mga pagsisinungaling, liar, dishonest, naging betrayal, nagtaksil ng babae, ng lalaki, or naging manipulative yung isa. Doon yung sitwasyon na may sinasabi siyang, syempre, alam mo naman yung pagnanakaw, di ba? Pagnanakaw ng pera manyar o pagnanakaw ng hindi kanyang minamahal. Pwede yun. Yan, nagkaroon ng mga ganong situation, no? And then, ang nakikita ko is, maaring iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng pag-uusap or gusto niya ikaw kausapin itong tao na ito at gusto niya humingi ng tawad sa iyo. Nahatak siya ng sitwasyon, naghihintay siya pa rin, no? Or ikaw ito, nandoon yung thinking about pagpapatawad nitong tao na to. Sobrang stress, sobrang anxiety o depressed itong tao na to. Marami siyang inaalala this time when it comes to stability, comes to a family situation, yun na nakikita ko dito. Yun, nandun siguro pag-aalaw it comes to abandonment, maaring kasi inabandonahan ka niya, inabandonahan mo siya, or vice versa, yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman, sa magkakarelasyon dito, is isa sa inyo is sarili lang ang iniisip. Nagkakaroon ng jangling. Hindi ko alam kung ang isa sa inyo sa relationship na to is mayroon ba kayong ipon or may trabaho. Yun ang nakikita ko. Either ikaw is walang trabaho or siya ang walang trabaho. Or ikaw siya ang walang ipon o pareho kayong walang ipon. Napakasakit naman nun, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon ng jangling or nagkakaroon ng mga sitwasyon na pinipilit na lang balansehin yung relationship, pinipilit na lang na pwede rin na walang pakialam yung isa kung ano nangyari sa'yo or wala kang pakialam sa kanya. Pwede rin ganun. No? O kaya naman, nagkakaroon pa rin ng peace of mind. Pero yung isa dito sa inyo is nahihirapan sa nakikita ko dito. Hirap siya. Hindi ko alam why. They hiding your feelings niya o hinahide niya lang yung feelings niya na okay at balanse siya. Yun ang nakikita ko dito. May pinagdadaanan. Either ikaw may pinagdadaanan o siya may pinagdadaanan dito sa relationship. Pwedeng both kayo may pinagdadaanan. May mga tensyon na hindi pa pala natatapos sa iba sa inyo. Dito sa sitwasyon, bakit isa siguro sa inyo, hindi ko alam kung napapansin mo siya Dito kasi when it comes dito sa relationship nito, yung isa kasi, sabi ko di ba parang pagiging makasarili or sakim o yung sarili niya lang ang iniisip niya. Sana mag-trust ka sa intuition mo kung ano man yan. May problema kayo Di ba sa inyo may problema kayo sa financial? Trabaho? Okay, nahandito ka sa sitwasyon mo. Uy, may offer sa'yo Or nagkakaroon ata kayo ng idea, no? Yung iba sa inyo is maaaring nagkakaroon kayo ng idea na gusto niyo mag-business, malaki o maliit yan, o maaaring may business na kayo or nagkakaroon pa kayo ng business kung paano, nagkakaroon kayo ng idea kung paano pa mas more ma-develop yung inyong business or kaperahan yung sa iba sa inyo. Ang nakikita ko rin dito is pero may ibibigay daw sa yung sign si universe dito. May hingi sa'yo ng tulong o may tinutulungan ka?
May hardship sa'yo, no? Sa iba sa inyo. May hardship situation, ako nakikita sa'yo. May sakit ka, Taurus, or someone is may sakit. Pwedeng mababaw na sakit lang kasi di sa healthy rin kasi ito, no? Pwedeng mababaw. Sa iba sa inyo is pwedeng magulang nyo, pwedeng ikaw or someone into your life na sinusuporta mo o kailangan niya ng suporta. Pwede sa iba sa inyo is masakit lang palagi ulo nyo, masakit ang katawan, paa, mga ganyan sitwasyon. No? Dito sa sitwasyon is ang daming pumapasok or maraming questioning na papasok sa utak mo. Sa iba sa inyo siguro na handle yung sitwasyon na naboboard ka sa buhay mo or sa situation mo. Pwedeng sa trabaho or any situation. You're feeling stuck, boring, and may mga dissatisfaction na nagaganap o nangyayari sa iyo dito, no? Pero when it comes sa finances, ang nakikita ko dito, mabagal man siyang dumating sa iyo, pero magi-start na this time by September na unti-unti nang magiging okay yung finances mo. Magkakaroon siya ng improvement or magkakaroon siya ng development this time, no? Yun na nakikita ko kasi magnetic yung energy mo na nakikita ko sa'yo. Basta wag umasa ka na magkakaroon ng magandang situation when it comes sa money mo or sa negosyo mo. Always try to make it balanced lang, no? And always keep fighting. Tandaan mo naman, alam mo naman na you are the survivor, di ba? Yun ang nakikita ko dito sa inyo. Hindi ba nananakit yung likod nyo or may sakit kayo sa badang likod? May tao kang namimiss or someone missing you or nandun yung sitwasyon na you are reminiscing from the past situation. Yung iba sa inyo. May na mga nare-reminiscing kayo. Meron ako nakitang namatay na, no? Tulad ng sabi ko kanina dito. Maaaring may mga namatay, nakakilala o malapit sa'yo. Someone's abandoned or inabandonahan mo, inabandonahan ka. May pinag-iipunan ka? Iba dito may pinag-iipunan daw kayo. You have a travel? Pwedeng nag-iipon kayo when it comes to travel o kaya andun yung situation na there's a new horizon coming into your life. May isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na. There's an end of a cycle situation. Magkakaroon ng pagbabago in some aspect of your life. Meron din ako nakikita dito na may kailangang linisin, paglilinis. Ako nakikita, pwedeng maglilinis ka ng bahay, maglilinis ka ng sitwasyon mo, pwedeng, may paglilinis ako nakikita dito, or kailangan ng maglinis, no? Yan, yung mga, kumbaga, finish the unfinished, mga ganong sitwasyon, and may paglipat ako nakikita sa iyo. Maring lilipat ka ng place, trabaho, lugar, country, or any paglipat. May paglipat situation. Yun ang nakikita ko. Meron sa'yo. May mag-open na bagong opportunity or door para sa'yo. Anak. Sabi dito, kailangan mo na daw ayusin pag yung related to your kaperahan. Mag-save ka na daw ng money and then syempre, it's time na magkaroon ka ng pagbabago o renewal. Yan ang sabi dito. It's more on maturity is needed din Maturity and needed. And then may mga new opportunity na darating sa'yo. Kasi andito rin yung manifestation mo, no? Parang you have a manifestation or desire na ito is marireceive mo daw. Kung ano man yan, congrats, no? Kung kailan man siya, congrats pa rin. Baka by October, ma-receive mo siya. Or by the 21 weeks, 21 days, 21 months, marireceive mo siya. Yung na yun. Sa iba naman sa inyo is mailelet ko kayo. Or need to let go. Okay. May union, ako nakikita sa'yo. Yes, magkakaroon ng union. Ako nakikita, maaring sa isang babae na mas may edad sa'yo. Yun ang nakikita ko dito.
within the 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, yan. Nangyari na or mangyari pa lang. Yan, may mga union ako na nakikita o makikita, magkakaroon ng mga pag-uusap or magkakaroon ng mga bonding situation, yun ang nakikita ko sa inyo. May mga imo-move forward ka daw sa nakikita ko dito or may mga actions ako na nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo is may mga new idea, new opportunities coming na maaring ito is i-move forward mo. Also sa iba is related siya sa relationship. Yun, ang nakikita ko dito. May tao makikipagkasundo, makikipag-usap, ang nakikita ko dito. Also, renewal and syempre sinasabi dito, try to make it balance, love yourself, and balansehin mo lang dahil magkakaroon sa'yo ng development or need to balance to develop something in your life. Pero kailangan mo mag-action. Kailangan mo rin maging aware, do your passion, and syempre, motivation para mangyari yung bagay na yon na pagbabago. Talaga po. Hindi ko alam kung ikaw to, may tao dito. May tao dito na kung titingnan mo siya, okay siya. Pero, kung inside kung titingnan mo siya, okay siya, pero deep inside sa puso niya o sa inside niya is nahandoon yung guilt o yung guilty o yung nahi-hate niya yung sarili niya or handun yung nagkakaroon siya ng self-doubt. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, because of the action na ginawa niya ibig sabihin, dahil sa hindi naging maganda yung bunga na nangyari sa kanya. Pwedeng ikaw ito or someone. And then sa iba naman, is may tao dito na hindi nagtatrust sa kanyang intuition. May tao, there's a judgment situation din ako nakikita, maaring may pagja-judge o gina-judge mo o gina-judge ka ng tao. Andun din na nalalack of trust na pwedeng ikaw or siya sa'yo. There's a lack of trust. Ako nakikita dito. May mga doubt situation sa mga action, decision, or may mga naghahanap ka pa ng totally na clarity sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kaya may mga bagay na hindi mo pa maaring hindi talaga nale-let go, no? Sa ngayon, yun na nakikita ko sa iba. May mga bagay na hindi ka magiging aware o hindi ka naging aware. Mag-ingat kayo, you need always be aware. Maging aware kayo sa lahat. Sabi ko nga, di ba, always think advantage. No? Para hindi naman mag-miss or dumating yung bad karma in life. Arigato namaste, God bless.